Magandang araw mga bata, narito na ang ating aralin sa Makabansa ngayong Week 3. At uumpisahan natin sa Day 1. Ngayon, alam niyo ba ang awiting Bahay Kubo? Yan. So, ano ang mga binabanggit ba sa awitin? Di ba may mga gulay? So, may mga alam ba kayo, natatandaan ba kayo ng mga gulay na binanggit sa Bahay Kubo? Sige nga, magbigay nga kayo sa akin. Yan, o kung marami kayo na ibigay, magaling. So, kailangan nating kumain ng gulay kasi ito ay masustansya. So, bakit natin kailangan kumain ng masustansyang pagkain? O, kasi ito ang panlaban natin sa sakit, 'di ba? Nung nakarang aralin natin sa Makabansa, tinalakay natin na ang mga pagkain ang pangunahin nating pangangailangan. Isa ito sa pangunahing pangangailangan, pero hindi lahat ng pagkain ay ating kailangan. So, ang kailangan lang natin ay yung masusustansya. So, ngayon, layunin natin na naiisa-isa ang mga interes o paboritong material na bagay. So, eto ngayon ang ating bagong aralin. So, basahin muna natin ang mga salita. Sabihin nyo, interes, paborito. Ano ba pag sinabi nating interes? Pag sinabi nating interes, ito yung mga bagay na gusto nating ginagawa. At masaya tayo kapag ginagawa ito. Yan. Ito ay maaaring tumutukoy sa bagay na nagbibigay kasiyahan at kahulugan sa isang individual o sa isang tao. Ito ay mga bagay na kadalasang gustong gawin. Yan. Gustong-gusto nating gawin, gustong-gusto nating alamin, o paglaanan ng oras ng isang tao. Maaari itong tumutukoy sa mga interes sa sining, musika, sports, panitikan at iba pa. Pero ngayon, kadalasan ang mga interes ng mga bata maglaro ng cellphone, no? Pero hindi yun ang magandang interes kasi nga maraming mga masamang epekto ang paglalaro ng cellphone. So, maganda maging interes nyo yung mga sinabi dito. Sining, ayan, pagguhit, pagpainting, marami pang iba't ibang uri ng sining. Pag-uukit, so musika, yan, sports, panitikan, at iba pa. So, yung pagsayaw, uri din ito ng sining. So, tingnan ang mga larawan. So, alin dito o sino sa inyo may paborito nito? Barbie. Siyempre, kadalasan, ayan mga babae ang may gusto niyan. Eto, robot. O, sa mga lalaki naman to. Ayan, pangkulay. O, yung mga mahihilig mag-drawing. Yan. So, pwede ito sa babae at lalaki. So, tingnan ang larawan. Alin pa dito ang gusto nyo? Ayan. Microphone para sa mga hilig kumanta. O, manhilig manood ng TV. Pero dapat ang pinapanood nyo mga educational, yung may matututunan kayo na magagamit nyo sa inyong pag-aaral. Ayan, maghilig magbasa. O, marami din kayong matututunan kapag kayo ay nagbabasa. So, ngayon, ano ang paborito mong pagkain? O, alin ba dito? At bakit mo ito paborito? Okay? So, ako, paborito kong kumain ng mga gulay at prutas. Pero madalas gulay, no? Kasi pang-ulam na yon. Tsaka, kapag hindi ako nakakabili ng mga prutas, gulay talaga. Bakit? Kasi iniisip ko na ito ay masustansya at makakatulong ito para maiwasan ang sakit. Kadalasan, kailangan natin mga bata magkaroon ng mindset. Ano ba yung mindset? Yung ilalagay nyo sa isip nyo na kailangan ito yung lagi kong kakainin at maging paborito ko kasi ito ay masustansya. Meron akong mga paboritong unhealthy foods. Halimbawa, pizza. Pero hindi ko siya laging kinakain. No, bukod sa mahal na, hindi pa siya healthy, 'di ba? So, kaya doon na tayo sa healthy. Yan, para makakatulong tayo. Dapat kaya kayo mga bata kumakain kasi para lumaki pa kayo. So, kapag ang inilagay nyo sa inyong katawan ay hindi masustansya, ibig sabihin, ang tumulong sa inyo para kayo ay lumaki ay hindi masustansyang pagkain. So, na-build yung mga muscles nyo, yung buto nyo ng hindi masustansyang pagkain. So, sa tingin nyo, kapag ganun ang nangyari, magiging matibay ba yung buto nyo at mga muscles? Hindi, 'di ba? Parang bahay lang 'yan kapag mumurahin ang ginamit na materyales pag may dumating na bagyo
o sakuna, mabilis siyang magigiba. Ganon din ang ating katawan. Kapag hindi masustansya ang inyong kinain, kapag may dumating na mga virus, bacteria, mabilis tayong magkakasakit, mabilis matatalo yung ating immune system kasi mahina ang ating katawan. Yan. So, ito. Alin sa mga ito ang paborito nyong kulay? O, may iba-iba din tayong paboritong kulay. O, halimbawa, kahit sa pamilya, iba-iba ang paboritong kulay. Hindi porket kayo ay magkakapamilya, pare-pareho na kayo ng paboritong kulay. Kahit din kayo ay magkaibigan, hindi rin kayo pare-pareho ng paboritong kulay. Pero hindi ibig sabihin na kailangan nyo ng mag-away. Okay? Kahit na kayo ay magkakaiba ng paborito, so, pwede pa rin kayo maging magkaibigan. Yan, okay? So, ngayon, lahat tayo ay may iba't ibang mga, interest o paborito. Ngayon, eto, gusto kong sabihin nyo ang masayang muka kung ang bagay na nasabi ay paborito nyo at sabihin nyo naman ang malungkot kung hindi nyo to paborito. So, walang maling sagot dito kasi nga, tayo ay magkakaiba. Maaaring paborito ng iba, hindi mo paborito. Pero pwede nyo naman ding maging paborito. Okay? Una, kulay pula na damit. O, masaya ka ba o malungkot? Kung paborito mo ito, yan, ngumiti ka. Kung hindi, sumimangot ka. Number 2, malinis na sapatos. Sa tingin ko, lahat ito ay may paborito. Kasi syempre, sino ba naman ang may paborito ng maduming sapatos, 'di ba? Next, hinog na saging. O, sino sa inyo ang mahilig kumain ng saging? Yan, ngumiti kung mahilig kayo sa saging. Dilaw na mangga o manggang hinog. O, sino sa inyo ang may paborito ng dilaw na mangga? Ngumiti. Kung hindi, mag-sad face. At panghuli, sino ang mahilig magkulay ng aklat o coloring book? Okay? Ayan. So, ngayong ating day 1, tinalakay na natin kung ano yung mga paborito at interest nyo. At lahat tayo ay magkakaiba ng paborito o interest. Merong mang magkakapareho pero hindi lahat ay pareho. Okay? So, yan. Ngayon, maaari nyo itong gawin sa inyong notebook o kwaderno. Magdikit sa kwaderno ng inyong larawan ng mga larawan na nagpapakita ng inyong interes o paboritong bagay. Pwedeng paboritong damit, paboritong laruan, paboritong kapamilya, paboritong lugar, paboritong hayop, paboritong laro, paboritong pagkain. Yan. Basta kahit na ano na inyong paborito. Yan. Maraming salamat sa pakikinig. Pupunta naman tayo ngayon sa day 2 ng makabansa. So, tukuyin ko ang pagkain ay masustansya o hindi. Okay, eto. Manok. O, masustansya yan. Kasama yan saan? Go, grow, or glow? Okay, kasama yan sa grow. Yan. Grow, di ba? Ang grow ay mga pagkain na galing sa hayop. Bakit kailan yan hindi magiging masustansya? Kapag fried na siya. Ayan. Kagaya ng mga fried chicken sa Jollibee yan, sa McDo. So, kasi may mantika na yun, tsaka marami ng preservatives. Kaya dapat hindi kayo laging kakain doon. Okay? Yan. So, ang maganda dyan, hindi siya prito. Pwede siyang, bawa, yung mga tinolang manok. Yan. Yung mga hindi mamantika, pwede rin naman yung roasted yun. No? Yan. Okay? Pero ding oven. O, eto, masustansya ba tong prutas? Syempre. Yan. Katoy kabilang sa Glow Foods, pampaganda ng kutis, tas panlaban pa ng sakit. Etong soft drinks, masarap ba yan? Masarap, pero hindi ito masustansya. Yan, maraming sakit ang maibibigay sa inyo nito, hindi lakas. Gatas. Okay, masustansya. Pampatibay yan ng buto. Eto, burger. Okay, hindi. Bakit? Meron na kasi mga preservatives tong nakalahok. Yan. Kahit na may gulay, no? Okay, itong itlog. Siyempre, healthy yan. Pero mas maganda kung hindi yan nilagyan ng mantika. Okay? Etong pasta. Ayan. Okay din to. Ito ay kabilang sa Go Foods. Pero hindi dapat laging ito ang kakainin. Okay? Isda. O, kabilang to sa Grow Foods kasi galing sa hayop.
Okay, yan. So, maganda kung madalas ay hindi prito ang pagluluto nyo din ng isda. Kasi, sabi ng isang doktor, mas maganda at magiging healthy tayo kung isang beses lang sa isang linggo tayo kakain ng mga may mamantika o yung mga prito. Okay? Yan. Ito naman, pizza. Ang sarap. Favorite to ni teacher. Pero, hindi ito healthy. Ito naman, syempre, healthy. French fries. Ayan, maraming may paborito nito pero hindi rin to healthy. May mga chemicals na nilagay dito kasi. Yan, hindi na siya healthy. Karne. O, healthy to, kailangan din natin ito. Pero hindi palagi. No? Ang pinaka-araw-araw dapat nating maraming kinakain ay prutas at gulay. Etong mga to, karne, isda, manok, grow food sila, kailangan natin sila. Pero hindi ganun kadami. Tama lang. Okay, so layunin natin ngayon na maisa-isa ulit ang interes at paboritong laro o pampalakasan naman. Pumunta naman tayo sa paboritong laro ninyo. So ano ba ang laro? Ito ay isang aktibidad na ginagawa ng mga bata upang maging masaya. O tandaan ha, maging masaya, hindi mag-aaway-away. Karaniwan ito ay ginagawa kasama ang kaibigan o pamilya. Sa pamamagitan ng paglalaro, natututo ang mga bata ng mga bagong kasanayan, nagpapalakas ng kanilang katawan. O kailangan ang laro ay nagpapalakas ng inyong katawan, hindi nagpapahina. Hindi kagaya ng paglalaro ng cellphone. Marami nang nagkakasakit dyan at lumalabo ang mata. So at natututo kayo kung paano makipag-ugnayan sa iba. Yan, ito yung mga halimbawa ng mga laro na mabuti para sa inyo. Luksong lubid. Ayan, ito yung mga laro ng mga nanay at tatay nyo noon, mga bata, wala pang cellphone noon. Patintero, piko, tinik. Ito naman yung mga larong Pinoy pa na iba. Ayan. So, yan, luksong tunik, luksong kalabaw, sipa, sungka, yoyo, shato, tumbang preso. Ito yung mga laro na nag-e-enjoy ka na e-exercise ka pa. Yan yung mga laro na dapat yung matutunan para malayo kayo sa paglalaro ng cellphone. Ito yung mga healthy na laro sa inyo. Yan, masisiyahan kayo kasi minsan, di ba, yung mga naglalaro sa cellphone, hindi sila masaya pag natatalo, tas nagmumura pa. Okay? So, walang magandang naidudulot yun sa inyo, kaya bawasan nyo. So, pampalakasan naman tayo. Ang pampalakasan ay mga gawain na isinasagawa upang mapanatiling malusog at malakas ang katawan. Ito ay may kasamang pisikal na paggalaw. Ayan, ibig sabihin ng pisikal na paggalaw, ginagalaw natin ang ating katawan ng bonggang-bongga. Tulad ng pagtakbo, pagtalon at iba pa. Ang mga ito ay kadalasang ginagawa sa labas o sa mga lugar tulad ng palaruan o gym. Ano ba yung mga pampalakasan? Ito yon: basketball, soccer, swimming, volleyball, madami pa, badminton, table tennis, yan yung takbuhan. So yun yung kadalasang kino-contest pag may mga sports event, okay? So ito ay yung magaganda ding laro. At saka kikita kayo dito kapag kayo ay na-discover nyo ang sarili nyo ay magaling sa ganitong laro. So kilala nyo ba si Heidelin Diaz, si Yulo? Yun. So, sila ay kabilang, yung sports nila kabilang yung dito. No? So, yan, nakakarating sila sa ibang bansa at nung naipanalo nila ang Pilipinas, binigyan nila ng karangalan. So, marami silang nakuhang papremyo. Okay? So, yun. Pero, syempre, bago nila yun marating, marami silang mahihirap na pinagdaanan. Ganun naman talaga, no? Maghihirap ka muna bago yung sarap. So, kaya, dapat ganito yung matutunan nyo. I-discover nyo kung saan sports kayo pwede. So, bakit mahalaga ang paglalaro at pampalakasan sa ating katawan? Kasi nga, ito ay nag-e-enjoy na tayo, naglalaro tayo, no? Tapos, lumalakas pa ang ating katawan. Yan. So, sa tingin mo, anong laro ang pampalakasan ano ba yung napasubukan nyo na? Basketball ba? Volleyball? Badminton? O kadalasan sa mga bata ngayon nagba-badminton tsaka basketball. O marami na ngayon. So mag-discover lang kayo para at least meron skills kayo na natutunan o alam sa sarili nyo. Kasi maganda yun. Yan, para malayo tayo sa cellphone. Okay, meron tayong iba pang laro katulad ng habulan at tagu-taguan. So kung hindi nyo to alam, may mga video sa YouTube na pwede nyong tingnan paano to laruin. O kaya pwede nyo namang itanong sa inyong mga magulang at maglaro kayo para mas malaman nyo kung paano to laruin.
Ito naman, halimbawa ulit ng pampalakasan, basketball, volleyball. Pwede kayong manood sa video kung paano ba ito nilalaro. Okay? Dito mapapahiyaw kayo. Yan. Na sasaya, hindi kayo nagmumura. Kagaya ng paglalaro ng cellphone. Okay? Yan. So, ano ang hilig mong gawin ba tuwing walang pasok? Okay? Yan. Kasi talaga, talamak na ngayon ang pagsiselfone ng mga bata. Kaya, children, dapat hindi talaga kayo palaging nagsiselfone. Maraming masamang dulot ito sa katawan nyo, sa utak nyo. Okay? Yan. Sa kalusugan nyo. Okay? Kaya, iwasan yon. Mag-discover kayo ng mga pampalakasan o laro na hilig nyo para yun na yung lagi nyong gagawin. Okay. Ito, lagyan. Sabihin nyo ang check kung ito ay nagsasaad ng tamang gawain at X naman kung hindi. Ang paboritong laro ay nagbibigay sa iyo ng kasiyahan. Check or X. Ayan. Siyempre, ang sagot dito ay ano? Okay, check. Okay, check. Next, maaari mong isaling yung mga kaibigan sa iyong paboritong laro. O, ang sagot, siyempre, check. Next, makipag-away habang nakikipaglaro sa kaibigan. Yan, X yan. Hindi yan magandang laro. Ikaw dapat ang laging nasusunod kung maglalaro kayo ng iyong mga kasama. So, X pa rin to. Ang mga paboritong laro na takbuhan ay nagpapalakas din ng iyong katawan. Yan, eto, check. Okay? So, dito nagtatapos ang ating aralin ngayong day 2 sa week 3 ng Makabansa. Kasunod ang ating day 3. So, layunin natin ngayong day 3 ang naiisa-isa ang mga interest o paboritong masining na gawain naman. Okay? Yun namang ating interest o masining na gawain na gustong ginagawa. Ano ba ang masining na gawain? Ang masining na gawain ay mga aktibidad na nagpapakita ng kagandahan, pagkamalikhain at talento. So, ang mga ito ay maaaring gawaing may kaugnayan sa sining tulad ng pagguhit, pagpinta. Yan, may masining na gawain yan, yung ikaw mismo yung nag-iisip. Okay? Yan, yung pagkakaiba ng pagguhit at pagpinta, pag sinabi nating pagguhit, lapis at crayola ang ginagamit nyo. Pag pagpinta, brush at saka yung pang-paint. Kaagad wala kayong ginagamit na lapis. So, magkaiba yung pagguhit at pagpinta, pero pareho itong tungkol sa sining. O, pagkanta. Ito din ay malikhaing gawain o makasining na gawain. Pagsayaw at pagdadrama. Yan. Okay? So, sa pamamagitan ng mga gawaing ito na ipapahayag ng mga mag-aaral ang kanilang damdamin at ideya sa malikhaing paraan. So, halimbawa, pagguhit at pagpipinta. So, paggamit ng lapis, crayola at pintura upang lumikha ng larawan. Halimbawa, yung ibang mga painter, kapag nalulungkot sila, pinapakita nila sa painting nila. Kapag masaya sila, doon din nila pinapakita. Kung galit sila, doon nila nilalabas. O yan, at least nawawala, nare-release yung kanilang nararamdaman. Okay? Pwede nyo doon ibuhos yung inyong nararamdaman. Ganun din sa pagkanta. Sa pagkanta, 'di ba? May mga kanta na malulungkot, may mga kanta na masaya, nakaka-inlove. So 'yon, pwede ring ibuhos yung emosyon mo doon at para mailabas mo yung iyong nararamdaman. Okay? So nakakatulong yung mga makasining na gawain yan sa atin. Pagsayaw, o ganun din yan sa pagsayaw. May nagbabale, yung mga hip-hop, yan. At saka yung mga katutubong sayaw natin. Yon. So, mahalaga din na may alam tayo doon. At i-discover nyo kung ano ba talaga yung hilig o interest nyo. Kasi, iba-iba din ang sayaw. Meron magaling sa mga folk dance, may magaling sa hip-hop, may magaling mag-ballet, o iba-iba na tayo ng galing. Pag-arte o pagdadrama, yan, yung mga mag-aartista, yung iba lumalabas sa stage, dun sila umaarte, o kaya sa TV, o paggaya ng iba't ibang karakter at pagsasadula. Ito yung magaling magpatawa, o kaya magaling mag-umiyak, magaling mag-akit ng ibang tao na parang totoo yung kanyang karakter. Okay? Yan. So, kung horror yun, dapat na matatakot yung nanonood. Kung nakakatawa yung
yung idadrama, dapat matawa sila. At kung malungkot, dapat naiiyak sila. Okay? So, ganun ang magaling na pag-arte. So, ngayon, may babasahin akong tula. Makinig ng mabuti. Ang pamagat, ang interes ng puso. Sa entablado ako'y lumalaban, mga karakter aking ginagampanan. Sa himig ng musika, katawan ko'y nagagalak. Boses ko'y bumubulong, mga nota'y umaawit. Mga kulay ay lumalapat, sa canvas ko'y sumisilip. Sa bawat interes na mahal, pag-arte, sayaw, kanta't pinta. Dito'y natatagpuan, puso'y tunay na masaya. Mga tanong, ano-ano ang mga interes na nabanggit? Okay, so ito yung pag-awit, pagkanta, pag-arte, at pagsayaw. So, alin ba ang gusto nyong gawin doon? Nakapag-decide o nakapag-isip na ba kayo? Okay, so ayan. So, may mga pagkakataon na hindi natin interes ang isang bagay, pero pwede nating pag-aralan. Halimbawa, hindi ka magaling magsayaw, pero pwede mo yung pag-aralan. Hindi ka magaling kumanta, pero pwede mong pag-aralan. Okay? So, napapractice naman yung mga ganon. Lalo na sa pagsayaw. Yan. So, ano naman ang mga hindi mo kayang gawin doon? O, sabi ko nga kanina, kahit hindi mo siya kayang gawin o hindi mo siya interest, pwede mo siyang aralin kung gugustuhin mo. Basta kailangan lang magpa-practice ka. Yun yung sikreto doon. So, at bakit interest kaya ng puso ang pamagat? Kasi ito ay tungkol sa mga interest o gusto mong ginagawa. Okay? Ayan. So, ano natutunan nyo? So, kailangan natutunan nyo na ayan, bawat tao ay may kanya-kanyang interest o gawain. Pero, dapat pinapractice nyo yun. Halimbawa, magaling kang sumayaw. O, dapat nagpa-practice ka rin para mas lalo kang gumaling. Kasi ako, magaling akong maggumuhit. Pero dahil hindi ko na siya napapractice, dahil wala na akong time, so nawawala. Hindi nawawala yung galing. Kaya mahalaga na tayo ay nag-e-ensayo palagi para tayo ay mas lalong gumaling. Okay, ito. Ayan, gumuhit kayo ng puso. Pwede kayong kumuha ng papel o sabihin nyo na lang ang puso. Kung ito'y nagsasaad ng tamang gawain at tatsulok naman kung hindi. O, ulitin ko. Sabihin nyo ang puso kung ito'y nagsasaad ng tamang gawain para mapaunlad mo ang iyong sarili o interes. At tatsulok o triangle kung hindi. Masaya akong ginagawa ko ang mga hilig kong gawin. Okay, so ito ay puso. O, red ang i-draw. Ayan, gamitin natin. So, puso. Tama yan. Next, sinasali ko ang aking kapatid sa tuwing ako ay sumasayaw. O, tama yan. Hindi porket halimbawa, ako lang ang magaling, hindi ka pwedeng sumali. O, mali yun. So, isali mo kung sinong gustong matuto at turuan mo sila. Sa pamamagitan nun na ibabahagi mo ang iyong talento. Hindi ko pinapakita ang aking ipinipinta. O, hindi daw pinapakita. So, yun ay, ano yun? Tatsulok. So, dapat ipinapakita mo, no? Yan. Kahit na yan ay hindi ganun kaganda, ipakita mo para at least may magturo sa'yo. Pwede ka magpaturo dun sa magaling. Paano ba ito magiging maganda? Okay? Next, sa loob lamang ako ng silid-tulugan umaawit ka upang hindi ako marinig. O, pwede mong iparinig sa iba. Dapat pinaparinig mo. Tatsulok to. Ayan. Pwede mong iparinig. Pinapakita mo sa iyong guro ang iyong mga likhang sining. Okay? So, ito ay heart. Okay? Kahit na hindi ang kagandahan, pakita nyo pa rin. Tapos, lagi nyong gagawin. Huwag nyo sasabihin, di ko po kaya. O, sa umpisa, hindi siya ganun kaganda. Pero, pag lagi mo nang ginagawa, gaganda na yan. Kaya, itry nyo lagi nang itry. Okay? Yan. So, dito nagtatapos ang ating lesson sa day 3 ng Makabansa. Ito naman ang ating day 4 ng Makabansa. Okay, sa mga tinalakay na mga gawain natin nung day 3, ano ang pinakababorito mong gawin? Sumayaw ba? Kumanta? Umarte? O gumuhit o magpinta? Ayan, kung susubok kang gawin ang isang hindi mo pa nagagawa, ano to? O halimbawa, paborito mong umawit,
pero hindi mo pa nasusubukang magpinta kasi hindi ka magaling. Susubukan mo ba? Oo. Yung iba naman, kung alin ang hindi nyo pa nasusubukan, kailangan nating i-try lahat ng bagay. Malay nyo naman, bigla kayong magkaroon ng interest kasi na-enjoy nyo kasi hindi nyo pa nga nasusubukan. So, wala namang mawawala kung susubukan natin yung mga bagay na hindi pa natin nagagawa. No? So, upang mas lalong gumaling ka sa iyong napiling interest, anong gagawin mo? Kagaya ng sinabi ko nung nakaraan, kailangan nating mag-ensayo o mag-practice. Kahit na magaling na tayo doon, magpa-practice pa rin tayo. Kasi halimbawa, sumali ka sa paligsahan sa pag-awit. Siyempre, lahat ng kasali doon magagaling. Hindi ka nag-practice kasi sabi mo magaling ka na. Tapos yung kalaban mo, magaling din. Pero nag-practice siya ng nag-practice. So, sino sa tingin mo ang mananalo? O yung kalaban mo kasi magaling din siya pero nag-practice siya. Kaya kailangan talaga ang pag-eensayo o pagpa-practice kahit na tayo ay magaling na. So layunin natin ngayon na masabi ang gusto mong maging sa iyong paglaki. O yan. So ito ako bilang isang guro. Yan. Ako si Ginang Abehuela, ako ay isang guro at ito ang aking profesyon o trabaho. So ngayon mga bata, ito pang iba pang profesyon o trabaho. Doktor, call center. Yan. Ito yung mga call center nagtatrabaho to dun sa isang company kung saan tumatanggap sila ng tawag o sila yung tumatawag. Kadalasan ay mga taga-ibang bansa ang kanilang kausap. Next, chef. O, alam niyo na yung chef, nagluluto, 'di ba? Hindi basta nagluluto yan. Sila ikumuha at nag-aral nito. Inhinyero, engineer, abogado, pulis, at nurse. So, hindi lang yun yung ibang profession. Marami pang iba't ibang profession. No? Ilan lamang yun sa mga profession. So, ano ba yung trabaho o profession? Ito ay trabaho na tumutukoy sa hanap buhay na mayroon ng isang tao. So, sabihin ang kanilang trabaho. Ano nga ito? Doktor. So, anong ginagawa ng doktor? Siya ay gumagamot syempre ng may sakit. Okay? So, yan. O kaya, sila din ay nag-oopera, ang mga doktor, no? May mga doktor din na nagdidiscover ng mga gamot para sa mga sakit. Chef naman. So, ito sila mga kadalasan nagtatrabaho sa mga restaurant. No? May mga kakaiba silang alam na mga pagkain na hindi natin naririnig at saka yung mga ingredients na sila lang nakakaalam kasi pinag-aralan nila yon. Inhinyero. Maraming iba't ibang klase ng engineer. Hindi lang siya gumagawa ng bahay. Depende kung anong klaseng engineer siya. Okay? So, halimbawa, civil engineer, yan, may kinalaman talaga siya sa paggawa ng bahay, pagsukat ng yan, mga lupa, o yan, pagka may mga maggagawing mga project ng mga building. At saka meron naman tayong electrical engineer. So, sila yung may mga kinalaman sa mga electrical wirings, kuryente sa building na itatayo. Kaya maraming engineer sa isang malaking building na ipinapagawa. Kasi iba't ibang klase nga ang engineer. Meron naman tayong mechanical engineer. So, ito yung mga may kinalaman naman sa sasakyan. So, sila, pwede silang makaimbento ng mga bagay-bagay. Kasi, mga parts ng mga kung ano-ano ang kanilang mga pinag-aralan. Okay? Meron din tayong tinatawag na computer engineer, industrial engineer. So, maraming iba't ibang klase ng engineer. Ano naman to, abogado. So, sila yung tagapagtanggol ng mga marami silang alam sa batas. Okay? Kadalasan, sila yung hinahire kapag merong kaso. Okay? Next, police. So, sila ang tagapagtaguyod ng katahimikan at kapayapaan sa isang lugar. Kapag may gulo, police lagi ang tatawagin para mawala ang gulo. At ang nurse, ito ay katulong ng doktor upang mapangalagaan ng mga may sakit. Yan. So, may iba pang profesyon. Ano pa? May naiisip pa ba kayo? Doktor. Maraming iba't ibang klase ng doktor. Doktor sa ngipin. Dentista. Yan. Dentista ang tawag sa doktor sa ngipin. Doktor naman ng mga hayop. Ano ang tawag? Vet. Ayan. O veterinaryo. Okay? Ano pa ba? Karpintero. Gumagawa sila ng bahay. So, yung mga karpintero, katulong sila ng engineer sa pagsasagawa ng mga
bahay. O kung walang karpintero, hindi rin makakabuo ng bahay ang mga engineer. Tsaka architect. Mga architect, nagpaplano yan ng bahay, ng design ng bahay. Ano pa ba ang ibang profesyon? So, yung mga nagtatrabaho din sa company. Yan. So, yung mga company worker. Okay? So, sila mahahalaga din sila. Okay? Isa rin yung profesyon. Ano pa? Wala na maisip si teacher. Ano pa ba ang ibang, ayan, mga tindero, tindera. Kasi kung wala sila, wala tayong mabibili. Okay, mga sales lady, salesman. Mahahalaga silang parte ng ating komunidad. Kasi kung wala ang trabahong iyon, o walang tatao, walang magbebenta sa atin. Tsaka sa mall, walang mag-aasikaso ng mga bibilhin natin. O ano pa ang iba pang mga profesyon? Bumbero, yun, hindi rin yun nabanggit. Sila ang taga-apula ng apoy. Sundalo, o para silang, ang sundalo lang talaga pag may mga gera, yan. Talagang sila ang unang sasabak para ipagtanggol ang ating bansa. O yun. Siyempre, guro, 'di ba? Yan, wala ang guro doon. Siyempre, ang guro ang nagtuturo sa mga mag-aaral. Okay? So, mayroon pa ba kayong iba na nalalaman? Ano ba? Yan, mga driver. O, profession din yun. Kasi kung walang driver, walang maghahatid. Hindi tayo makakasakay patungo sa ating pupuntahan. Buti sana kung lahat tayo ay may sasakyan. Okay? So, pumili sa mga larawan ng gusto ninyong maging trabaho o profesyon. Kung wala dito, o sabihin nyo kung ano yung gusto nyo. O, alin ba dito? Meron tayong chef, ayan, firefighter, bumbero, police, nurse, mail carrier. Ito yung mga tagahatid ng sulat. Doctor, farmer, construction worker, o ito yung pwedeng mga karpintero. Veterinary, ito, firewoman na babae, guro, teacher, construction din, may babae kasi at may lalaki. Teacher, yan. Then, doctor again. Artist, yan, mga painting. Hairstylist, mga nagtatrabaho sa parlor, o mahalaga din sila. Marami pang iba't ibang klase ng profesyon. At bawat isa ay mahalaga sa komunidad. Yan. So, maraming uri ng profession o trabaho sa lipunan. Nagpapatunay lamang ito na may iba't ibang kakayahan ang bawat isa sa atin. Kasi kung pare-pareho tayo ng kakayahan, so, iisa lang yung profession na mapupuntahan natin. Paano naman yung iba? Kaya tayo nilikha ng iba't iba para maging balanse ang mundo. So, ang hilig o interes ng mga tao ang isa sa nakaka-impluwensya sa kanyang kagustuhan at nakakahikayat na gusto nilang maging paglaki o sa pagpili ng trabaho o profesyon. So ngayon, sagutan natin ito. Siya ang gumagamot sa mga bata at matatandang may sakit. Anong tawag doon? So siya ay doktor. Okay, doktor. Next, siya ang nagbibigay ng katahimikan at kaligtasan ng mga tao sa isang lugar. So yun ay pulis. O pulis. Siya ang nagbibigay kaalaman at nagtuturo ng kabutihang asal sa bata. Siyempre, yun ay guro. Siya ang tumutulong sa mga tao na maging maayos at maganda ang kanilang ngipin. O dentista, guro, bumbero, o doktor. O, yun ay dentista. Siya ang tumutulong sa mga tao na nasusunugan ng kanilang tirahan. Dentista, guro, bumbero, doktor. So, syempre, yun ay bumbero. Okay? So, dito nagtatapos ang ating aralin sa makabansa ngayong week 3. Okay? So, sana marami kayong natutunan at abangan ang susunod nating lesson. Paalam!